So what's up mga buddy? Nandito naman ang inyong Marinong Bisdak. So for today's video, i-share ko lang sa inyo a day in my life when I was an engine cadet. So ito na nga buddy, pakunwari na natutulog tayo nito buddy, video-videohan natin yung sarili natin. At ito na nga buddy, gigising na ako para sa duty ko na 4-8. So ito na nga, suotin natin yung pinakamalakasang coverall natin dyan. Kahit na domestic lang yung barko natin, is may engine control room din kami. At maginaw kasi doon, kaya nagsusuot ako ng coverall. At 15 minutes before duty natin buddy is bababa na tayo. At so ito na pala yung engine control room namin. At ang maganda nito is yung mga parameters ng auxiliary at saka main engine namin is dito na kami nagmo-monitor. So time check, early birds. So ito pala buddy, kapag ikaw ay isang engine cadet is dapat na kapag matatapos na yung duty mo is hintayin mo talaga yung relievo mo. Kasi dapat magbigay ka ng proper turnover sa karelibo mo bago ka aalis ng engine room or engine control room. So kahit na lumagpas sa oras ng duty mo is hintayin mo talaga yung karelibo mo na bababa ng engine room para palitan ka na. So dito pala buddy is naglalagbok na tayo ng mga parameters natin kasi maya maya is mag-change power na ako nito. So yung nakikita natin sa monitor, yun yung nilalagay ko sa logbook at tina-transfer ko sa engine logbook. So yung dalawang monitor na yan sa itaas is yun yung monitor ng main engine natin. So ito pala yung main engine namin which ay air starter. Di katulad ng sinakyan ko nung oiler na ako is battery starter yun. So dito tapos na akong mag logbook ng auxiliary parameters namin. Yung auxiliary pala namin is yun yung generator namin sa barko na nagsusupply ng kuryente namin sa barko. So ito naman is seawater pump na nagpapaginaw ng auxiliary natin. So ito naman is fresh water pump na nagsusupply sa mga CR namin, lababo namin. So dito is mag-change power na ako from generator 1 to generator 2. So bago ako mag-change power is mag-check muna ako ng lube oil ng auxiliary namin. Ito lang yung pag-check ng auxiliary namin. So kapag ikaw ay isang engine cadet, is dapat double check mo talaga yung lube oil natin. Hindi lang isang beses mo gagawin, is dapat talaga 2 o 3. Sure talaga yung pagka-reading mo. So dito, pag check natin is okay naman yung lube oil natin. So punta naman tayo sa radiator. Ito yung nilalagyan natin ng fresh water. So pagkatapos natin mag-check ng mga lube oil, fresh water, fuel sa auxiliary number 2 natin is punta na naman tayo sa engine control room natin para tumawag sa bridge para ma-inform sila na mag-change power na tayo. At para din mapatay nila yung ginagamit nilang equipment doon para hindi masira. Lalo na yung mga aircon natin sa kwarto natin. So dito, proceed na akong mag-change power with the supervision of my chief engineer. So pagkatapos kong mag-change power is proceed na ako sa mess room namin kasi nagugutom na talaga ako dito buddy. Check natin yung laman ng baunan natin. Check natin yung laman ng baunan natin. Ito, sabaw na marami. Maraming sabaw. At dito is magsasandok na tayo ng kanin. Kuha ka lang ng kuha. Kawawa ka kapag huli ka. So pagkatapos natin kumain is balik na tayo sa engine control room natin para mag-check na naman ng parameters ng auxiliary natin. Kasi every 1 hour tayo mag-check ng auxiliary natin or main engine kung nag-underway kayo. Underway pala buddy is yun yung bumabiyahe yung barko nyo. So natapos na yung duty ko at dumating na yung karelibo ko at nagbigay na ako ng proper turnover sa kanya, kaya pwede na tayong pumunta ng kabina. So yun lang mga buddy, hanggang sa muli, salamat!